Sa Sabado na ililibing si Cristel Tejada. Siya pong estudyante ng UP Manila na natagpuang patay matapos mapilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Samantala, nagsalita na kanina ang kanyang advisor na minsay naging karamay niya sa kanyang mga problema. May report si Victoria Tulad. Araw-araw dumadalaw sa burol ng UP Manila student na si Cristel Tejada, ang kanyang guro sa kolehiyo na si Professor Andrea Martinez. Mistulang anak na raw niya kasi si Cristel. Kay Martinez daw nagsabi ng problema si Cristel tungkol sa kanyang hindi mabayarang tuition loan na dahilan kung bakit niya kailangang mag-leave of absence. May ilang sumisisi kay Martinez sa nangyari sa estudyante. Sa isang open letter sa Facebook, humingi ng tawad kay Cristel at sa kanyang pamilya si Martinez. Bagamat wala raw siyang dapat ipaliwanag sa publiko, gusto niyang linawin ang ilang issue. Una, hindi raw kailangan ng guarantor ni Cristel para makautang muli. Pinayuhan daw niya ang ama ni Cristel na makiusap sa Vice Chancellor para payagang makapag-enroll si Cristel at ang college department na ni Cristel ang magbabayad ng tuition. Noong time na yun, it was already way past deadline. But we were still advising him na kung pwede siyang makiusap ulit. Just a junior faculty, wala naman akong cloud sa taas, sa powers that be. So, kaya ang naisip namin, kung siguro yung parents yung makikiusap, baka maawa sa kanila. Kahapon, inalis na ng UP ang no late payment policy nito. Nangako rin ng UP na magkakaroon ng reforma sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP. Hindi raw inakala ni Martinez na magpapakamatay si Cristel. Maayos daw ang kanilang pag-uusap at nagsabi pa itong kakayanin nito ang problema. Huwag daw naman sana siyang husgahan. Yung mga hindi naman nakakakilala kay Cristel, hindi nakakaalam ng mga totoong nangyari, wala silang karapatan na husgahan yung bata, lalo na nga at hindi naman siya makakapagdepensa na ng sarili niya. Ang pamilya Tejada natuwa sa pagtatanggal ng UP sa kanilang no late payment policy. Huli na dahil may isang buhay na nabuwis. Nagpapasalamat pa rin po ako at may mga pagbabago na naganap sa sistema po ng ating pamantasan. Bukas nakatakdang dalhin sa UP Manila ang labi ni Cristel. Sa Sabado ng hapon ang kanyang libing sa Manila North Cemetery. Hindi po namin inaasahan na yung pating ibang mga university ay makikilaw or ganito po yung magiging reaction. Yung nangyari ngayon sa anak ko, parang nagsilbi siyang wake-up call. Umabot naman hanggang UP Mindanao ang panawagan para ayusin ang sistema ng scholarship. Tinakpan din ng itim na tela ng mga estudyante ang oblation bilang pagkondena sa nangyari. Victoria Tulad, GMA News.